Isang 22 anyos na miyembro ng Sangguniang Kabataan o SK ang inaresto matapos maaktuhan sa umano'y pagbebenta ng ilegal na droga sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija. Kinilala ng pulisya ang suspek bilang residente ng Barangay Dinarayat at kabilang umano sa listahan ng mga minamanmanang high-value individual ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa ulat ng tanggapan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Pacificar Jr., hepe ng Talavera PNP, isinailalim muna sa masusing surveillance ng Drug Enforcement Unit ng Talavera Police Station ang suspect bago ikinasa ang operasyon. Sa aktual na bypass, nahuli umano ang SK Kagawad habang nakikipagtransaksyon na nagresulta sa kaniyang agarang pag-aresto. Na-recover mula sa suspek ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 1 gramo at may halagang humigit kumulang 6,800 pesos. Nakuha rin ang 500 pesos na marked money na ginamit sa isinagawang operasyon. Sa kasalukuyan, nakadetine ang suspek sa Talavera Police Station habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Mahaharap siya sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binibigyang diin ng mga otoridad ng insidenteng ito ay patunay na walang sinuman ang ligtas sa pananagutan sa batas, anuman ang posisyon sa komunidad. Patuloy rin ang panawagan ng pulisya sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Formal nang sinimula ng Philippine Statistical Authority o PSA Nueva Ecija Provincial Statistical Office ang field enumeration para sa 2026 Crops Production Survey CRPS sa piling mga lugar sa lalawigan. Layunin ng survey na makalikom ng tumpak at napapanahong datos hinggil sa produksyon ng mga pananim, impormasyong mahalaga sa pagbuo ng mga pulisiya at programa para sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang pangangalap ng datos mula March 18 hanggang March 28, 2026. Ayon sa PSA, personal na binibisita ng kanilang mga sinanay na statistical researchers ang mga piling kabahayan at establishmento upang magsagawa ng panayam. Gumamit ng mga enumerator ng makabagong digital tools tulad ng Computer-Aided Personal Interviewing o CAPE, Management Information System MIS at Data Processing System DPS upang mas mapabilis at maging epesyente ang proseso ng pangalap at pagproseso ng datos. Binibigyang din ng ahensya na ang makukuhang impormasyon mula sa survey ay magsisilbing mahalagang batayan ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Economy, Planning and Development at Department of Agriculture sa pagpaplano ng mga programa at polisiya na magpapalakas sa produksyon ng agrikultura. Hinihikayat naman ng PSA ang publiko, lalo na ang mga napiling respondent, na makipagtulungan sa mga enumerator upang matiyak ang pagiging kumpleto at tama ng datos. Tiniyak din ng ahensya na ang lahat ng impormasyong makakalap ay mananatiling confidential at gagamitin lamang para sa statistical na layunin. Sa kabuuan, inaasahang makatutulong ang 2026 Crops Production Survey sa pagbibigay ng malinaw na larawan ng kalagayan ng agrikultura sa Nueva Ecija. Isang hakbang tungo sa mas epektibong pagpaplano at mas produktibong hinaharap para sa sektor ng pagsasaka. Sa kabila ng tagumpay laban sa peste at masaganang ani, bagong hamon naman ang kinakaharap ng mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan ng Nueva Ecija, partikular ang magsisibuyas sa bayan ng Bungabon dahil sa mabilis na pagbagsak ng presyo sa merkado.
matapos mapigilan ng pesteng harabas na dating sumira sa kanilang pananim. Inaasahan sana ng mga magsasaka ang mas malaking kita ngayong taon, ngunit taliwas sa inaasahan bumaba ang farm gate price ng sibuyas sa kasagsagan ng anihan. Mula sa dating 50 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ng pulang sibuyas noong Pebrero, bumagsak ito sa 38 pesos hanggang 43 pesos kada kilo. Mas ramdam naman ang pagbagsak sa puting sibuyas na umabot na lamang sa humigit kumulang 25 pesos kada kilo. Dahil dito, maraming magsasaka ang nangangambang hindi mabawi ang kanilang puhunan na umaabot sa 400,000 pesos bawat ektarya. Para sa ilan, ang masaganang ani ay nauwi pa sa pagkalugi. Ilan sa mga magsasaka ang nagpahayag ng kakulangan ng mga buwibili at umano'y kontrol sa presyo ng ilang traders, lalo na ngayong peak season ng anihan mula Marso hanggang Abril. Sa ganitong sitwasyon, tila nawawalan sila ng kapangyarihang magtakda ng patas na presyo para sa kanilang produkto. Sa panig ng Department of Agriculture, patuloy ang kanilang mga hakbang tulad ng pagtatayo ng cold storage facilities upang matulungan ang mga magsasaka na maiambak ang kanilang ani at makapaghintay ng mas mataas na presyo sa merkado. Gayunpaman, iginit ng ilang grupo sa sektor ng agrikultura na nananatiling malaking suliranin ang hindi maayos na regulasyon sa importasyon ng sibuyas, isang isyong patuloy umanong nagpapababa sa lokal na presyo at nagpapahirap sa kabuhayan ng mga magsasaka.